The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na naalala ang kanyang karanasan niya nung siya ay estudyante pa, kung saan may karanasan siya sa isang guro na pugot ang ulo. Ako si Bugoy at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Isa itong karanasan nung ako ay nasa elementarya pa at tumatak sa akin ito dahil sa nakakakilabot na pangyayari. Uso kasi sa mga eskwelahan noon ang mga kwentong katatakutan. Tipikal na ang mga kwento sa babaeng umiiyak sa banyo o kaya naman mga sundalong Hapon o mga pari na namatay sa mga paaralan. At dahil kami ay mga bata pa noon, ay laging kumakalat ang mga ganong klaseng kwentuhan sa magkakaibigan. Isa sa matalik kong kaibigan noon ay si Meng at kilala ito bilang isang pilyo at palatawang bata. Magkasundo kami dahil kapitbahay ko siya at sabay kaming lumaki. Gayunpaman, siya ang pasimuno sa mga kwentong katatakutan sa aming classroom. Saktong nataon kasi na ginagabi kami ng uwi kakalaro bago kami masundo ng aming mga magulang at nananakot si Meng palagi sa aming mga magkakalaro. Nung una ay halatang gawa-gawa lang niya ang kwento, ngunit may isa siyang binahagi na alam na ng karamihan sa amin. Dahil may isang pugot ulo di umanong guro na gumagala sa gabi sa aming paaralan at marami daw ang nakakita na dito na pagala-gala sa mga pasilyo nito. Ang nakakakilabot pa ay alam din ng mga guro at gwardya ang tungkol dito kaya maaga sila palagi umuuwi. Kaya naman takot na takot ako nun at hindi makapaniwalang may totoong kababalaghan sa aming paaralan na mismong matatanda ay naniniwala dito. Simula nun ay pinipilit ko nang umuwi at magpasundo ng maaga para lang hindi ako gabihin sa aming eskwelahan. Isang gabi ay saktong sinabihan ako ng aking magulang na hindi nila ako masusundo ng maaga at binilin ako na sumabay na lang sa susundo kay Meng. Sa kasamaang palad ay nagsabi din na gagabihin din pala ang susundo kay Meng kaya kinabahan na ako. Habang nasa klase pa lang ay nag-usap na kami ni Meng na sabay kaming uuwi at sinabihan ko siyang wag niya akong takutin. Doon niya ako inumpisahang asarin na duwag at matatakutin. Bilang bata ay nagtapang-tapangan ako at hinarap siya. Sinabi kong kaya kong manatili hanggang gabi at maglibot sa aming paaralan mag-isa. Sinabi ko din na hindi ako takot sa pugot na guro at hindi ako tatakbo o sisigaw kapag nakita ko ito. Bago matapos ang klase ay kinakabahan na ako lalo na't nagkwento pa si Meng sa amin. Nagtanong-tanong daw kasi si Meng sa mga guro at sinabi niya na baka gawa-gawa lang ito ng mga matatanda para panakot sa mga estudyanteng ginagabi sa paglalaro sa paaralan. Ngunit may nilabas siyang mga lumang dyaryo at nagulat kami sa aming nabasa. Dahil may lumang artikulo dito na isang guro nga noon ang pumanaw sa paaralang ito matapos na maaksidente. Mahigit 10 taon na daw ang aksidente na nangyari at ang naganap daw ay may bumagsak na yero sa bubong at tinamaan ang babaeng guro. At ang nakakahilakbot pa ay sa uluhan ng guro tumama ang yero at napugutan daw ito ng ulo. Nahiwalay sa leeg ang ulo nito at gumulong daw sa kanal kaya hindi na natagpuan pa ang ulo niya. Simula nun ay lagi nang namamataan
ang kanyang kaluluwa. Nangilabot ang buo kong katawan nung naisip kong totoo nga ang mga kwento tungkol sa kaluluwa ng pugot na guro. At mas nakakatakot isipin na ang dahilan ng pagmumulto nito ay hinahanap pa siguro niya ang kanyang nawawalang ulo matapos ang ilang taon. Nang matapos ang aming klase ay nagmamadali na akong mag-ayos ng gamit at umaasang biglang dumating ang mga sundo namin ni Meng. Sa kasamaang palad ay walang dumating at hinamon ako ni Meng na ikutin ang paaralan mag-isa habang naghihintay ng sundo. Dahil nagtapang-tapangan ako ay tumuloy akong lakarin mag-isa ang mga pasilyo ng madilim naming paaralan. Pampalubag na lang natanaw ko ang guardhouse at bukas pa ang ilaw dito. Ngunit tumindig pa din ang aking balahibo nang may maramdaman sa aking likod. Paglingon ko ay tumambad sa aking harapan ang imahe ng isang kaluluwa na tila nawawala ang ulo. Nanigas ako sa takot kaya hindi ako nakatakbo at napasigaw na lang ako ng malakas. Napahinto ako nang marinig ko ang isang pamilyar na boses na tumatawa. At dun ko napagtanto na si Meng pala iyon at may pinatong lang itong damit sa kanyang ulo kaya nagmukha siyang pugot. Tinawanan niya ako sa aking reaksyon ngunit nagtaka ako nang bigla siyang huminto at dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang likod. Pagsilip ko sa kanyang balikat ay nandun na pala ang tunay na kaluluwa ng pugot na ulo ng babae at nakahawak ito sa balikat ni Meng. Nagkatitigan kaming dalawa sa takot at biglang napasigaw na lang sabay karipas ng takbo pababa sa building. Ni hindi na kami lumingon ni Meng at dire-diretso na papuntang guardhouse at dun humingi ng tulong. Humahagulgul kami sa takot habang nagkikwento sa aming karanasan at saktong dumating ang aming mga sundo. Simula nun ay hindi na kami nagpagabi pa. Nagkaroon din ng padasal sa aming paaralan matapos na kumalat ang aming kwento at nakapagtapos kami sa elementarya na kilala bilang nakakita ng pugot na guro. Ngayong malaki na ako ay nababalitaan ko paminsan-minsan sa mga estudyante ang tungkol sa guro. Na nagpapakita pa din ito tuwing madilim na at tila hindi pa din niya nahahanap ang kanyang nawawalang ulo. Hindi pa din ako makapaniwala na ang nag-umpisa lang sa pananakot ni Meng ay hahantong sa makikita pala namin ang totoong pugot na guro. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na naging CQ sa isang paaralan at nataon na ang pasok niya ay panggabi, kung saan sinasabing may kaluluwa ng estudyante na gumagala dito. Ako si Nerissa at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Matagal na akong namamasukan bilang isang CQ, ngunit dahil babae ako, ay lagi akong nakakaranas ng hindi patas na pakikitungo. Dahil dito, ay laking tuwa ko nang matanggap sa isang paaralan. Hapon ng aking pasok at ang tapos ko ay madaling araw na. Madalas kasi sa mga mall at grocery ako napupunta at unang beses akong tanggapin sa isang eskwelahan at saktong buong shift pa ang napunta sa akin. Ang akin naging manager ay isang CQ na ilang taon na dito. Ayon kay Mang Obet, siya ay ilang dekada nang nagtatrabaho dito at kilala na siya ng mga guro at estudyante.
Pansin kong mabait siya at malapit sa mga mag-aaral dahil nakikipagbiruan siya palagi sa kanila. Kaya nagulat ako nung binalaan niya akong mag-ingat sa panggabing pasok. Matagal na daw siyang pang-umaga at napansin daw niyang walang tumatagal na kapalitan niya sa panggabing shift. Madalas daw kasi ay may namamataan ditong kaluluwa na pagala-gala. Hindi ako naniwala nung una hanggang sa matanaw ko ito isang gabi. Kitang-kita ko sa malayo ang hugis ng isang babaeng estudyante na naka-uniforme, pero halata sa malayo pa lang na duguan ito pati na ang kanyang muka. Nung una ay nag-alala ako dahil baka isa tong estudyante na nasugatan, ngunit napahinto ako nung palapit na ito sa akin. Dahil napansin kong lumulutang ito sa ere at hindi tumatapak ang mga paa sa sahig. Nangilabot ang buo kong katawan at doon napaniwala sa mga kaluluwa na umaaligid sa paaralan. Doon ako biglang napaisip kung kakayanin ko pa bang manatili sa aking trabaho. Tinapangan ko ang aking sarili dahil bihira ang ganitong oportunidad bilang isang babaeng sekyu. Unang beses ko kasing maregular agad at hindi na kinailangan dumaan sa ahensya. Naging malapit na din ako sa iba kong mga kasama sa trabaho, pati sa ilang mga estudyante. Kaya nagpasya akong manatili pa din at iwasan na lang ang pasilyo kung saan ko nakita ang kaluluwa ng batang babae. Sinisigurado kong libutin ang parteng iyon habang maliwanag pa at nagpapasama sa isa pang panggabi na gwardya kapag naman madilim na. Dun ko napagtanto na baka kaya naging desperado sila tumanggap ng babaeng guard ay dahil wala talagang kayang magtagal sa panggabing pasok dahil sa mga multo dito. Sakto na umalis na naman ng isa sa mga kasama ko sa panggabi at ako na lang naiwan mag-isa. Ayon kay Mang Obet, wala naman daw kaluluwang gumagala nung panahon niya. Dati na daw kasi siyang naging panggabing gwardya, ngunit nang malipat siya sa pang-umaga, ay bigla na lang nagpakita ang kaluluwa ng estudyante tuwing gabi. Pinayuhan ako nito na magdasal na lang ako dahil madalas daw ay nanghahabol ang kaluluwa ng bata kapag mag-isa lang ang sikyo na rumoronda sa pasilyo nito. Tinapangan ko ang aking sarili dahil unang beses akong iikot mag-isa na madilim na. Pinapawisan ako ng malamig habang nagroronda sa loob ng paaralan. Tumitindig ang balahibo ko sa bawat kaluskos na aking naririnig. Nung katagalan ay nakahinga na ako ng maluwag, ngunit nung pabalik na ako ay bigla kong natanaw ito sa malayo. Dahan-dahang lumulutang papalapit sa akin ang kaluluwa ng estudyanteng babae. Nanigas ako sa takot at kitang-kita ko ang duguan nitong muka na halos hindi na makilala. Nang makalapit na ito ay bigla itong bumulong sa akin at nangilabot ako sa kanyang sinabi. Dahil paulit-ulit itong humihingi ng tulong habang umiiyak hanggang sa napatakbo na lang ako sa takot. Hindi ko malilimutan ang boses niyang nagmamakaawa habang humihingi ng hustisya. Dahil doon ay naisipan kong alamin ang misteryo ng kaluluwa. Doon ko napag-alaman na ilang dekada na ang lumipas at may kaso pala na nawawalang estudyante sa paaralan na iyon. Doon ko nakonekta na wala man lang nakaisip na maaaring ang estudyanteng nawala ay ang kaluluwang nagpapakita sa paaralan. Kaya naman naisip kong bumalik at tulungan ng kaluluwa ng bata. Maaaring matulungan kong mabigyan siya ng hustisya
at para na din matahimik ang kanyang kaluluwa. Maya-maya ay nakaramdam ako ng malimig sa aking likod kaya agad akong lumingon. Biglang tumambad sa aking likuran ang kaluluwa ng babae at paulit-ulit itong bumubulong na humihingi ng tulong sa akin. Napapikit ako sa takot, ngunit pilit kong nilalakasan ng loob hanggang sa mapansin kong humihikbi na lang ito sa aking likod. Nang tumalikod ako para harapin ng kaluluwa, ay bigla itong nagbagong anyo sa isang maamong kaluluwa na humihingi ng hustisya. Dun ko napagtanto na ang batang nawawala noon ay ang kaluluwa nga ng bata. Ang nakakahilakbot pa ay nang magkwento ito sa akin. Ang gumahasa daw sa kanya noon ay si Mang Obet at nilibing daw nito ang kanyang katawan sa likod ng building na kanyang pinagmumultuhan. Dun ko napagtanto na kaya pala mga lalaking gwardya ang sinusugod niya at nagkaroon siya ng tiwala sa akin bilang babae. Matapos nun ay naglaho ang kaluluwa at agad akong tumawag sa pulis para mag-iwan ng anonymous report tungkol sa nawawalang bata noon. Nang hukayin ang katawan ng bata ay may napunit pala itong tela sa uniforme ni Mang Obet kung saan nakalagay ang pangalan nito. Yon ang naging ebidensya laban sa matanda at agad nakulong sa kanyang krimen na panggagahasa at pagpatay sa batang babae ilang dekada ang nakaraan. Hanggang ngayon ay nakakulong pa din si Mang Obet at hindi na nagpakita pa ang kaluluwa. Dun ko pinagmalaki ang aking pagiging babae at mas nagsipag pa sa aking propesyon para protektahan ang kapwa kababaihan at mga kabataan sa kapahamakan. Na maiwasan pa ang trahedya tulad ng nangyari sa kaluluwa na pinaslang ng isang sekyu. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na naalala ang kanyang karanasan nung siya ay may pasok sa gabi nung siya ay nasa kolehiyo, kung saan nababalot ng kababalaghan ang kanyang classroom. Ako si Risa at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Bilang isang working student nung ako ay nasa kolehiyo, ay naging irregular ang mga klaseng napasukan ko. Dahil dito, madalas ay panghapon at panggabi ang mga natataong schedule sa akin. Gayunpaman, ay pabor sa akin ito dahil umaga ang pasok ko sa trabaho at pagtapos ng pananghalian ay tsaka ako pumapasok hanggang gabi. Sa una ay nahihirapan ako bilang irregular, ngunit nung kinalaunan ay dumali na dahil sa isang kaklaseng naging malapit sa akin. Si Mandy ang una kong naging kaibigan at isa din siyang working student, kaya naisip naming magtulungan dalawa. Kapag nalilate ako sa klase dahil sa aking trabaho, ay sinisigurado niyang nasasabi sa akin ang mga nalalampasan ko at ganun din ako sa kanya. Ang tanging kakaiba lang kay Mandy ay ang kanyang third eye na dahilan kung bakit madami ang iwas sa kanya. Madalas kasi siyang may nakikita sa mga lumang building ng aming universidad. Lumala ang lahat ng isang gabi ay bigla siyang nanginginig sa aming bagong classroom. Dahil may kaluluwa daw ng isang lalaki na nakatayo sa harap ng classroom at tila nakatitig daw sa kanya. Binulong lang niya ito sa akin at pagtingin ko ay wala naman akong nakita. Gayunpaman ay dinamayan ko si Mandy at sinabing kumalma lang at yumuko.
Simula nung tumapa kami doon, ay nakaramdam na din ako ng kakaiba sa classroom na iyon. Medyo tagbo din kasi ito at kakaiba ang lamig pagpasok, kaya pinaniwalaan ko si Mandy. Sinigurado kong kalmahin siya at sinabihan na tapangan ang loob. Kahit kasi iba namin kaklase ay bigla daw nanlamig at naramdaman na tila may nakatitig sa amin tuwing nasa klase kami. Simula nun ay madami ang nagpalipat ng oras ng klase dahil sa takot nila sa classroom na yon, lalo na't nakikita nila ang takot ni Mandy palagi. Gustuhin man kasi namin ni Mandy na lumipat ng schedule, ay yun lang ang pasok sa amin dahil may trabaho kami sa umaga. Kaya naman kahit halos nangalahati na lang ang natitirang estudyante, ay tsinaga pa din namin na pumasok at manatili sa classroom. Lumala pa na madalas ay nagpapatay sindi ang ilaw dito, kaya mas dumadagdag ito sa takot sa amin. Nang magtanong-tanong kami sa ibang mga taga-universidad, ay matagal na daw na nababalot ng kababalaghan ang classroom namin dahil sa isang multo di umano. Naisipan kong magbasa-basa tungkol sa kasaysayan ng universidad at sinasabing madami daw talagang kaluluwa na gumagala dito. May mga estudyante at gurong namatay dito, pati mga kaluluwa simula panahon pa ng gera sa mga Espanyol at mga Hapon. Isang gabi ay nagpaalam si Mandy na hindi siya makakapasok at nagkataon din na 8:00 pa ang huling klase ko. Naisipan kong pumunta muna sa classroom kahit ako palang mag-isa para magpahinga. Maya-maya ay nakaramdam ako ng kakaiba sa aking likuran. Paglingon ko ay tumambad sa aking harapan ang itsura ng isang lalaki na tila napakalaki ng ngiti sa muka. Nanlilisik ang mga mata nito habang tumatawa ng nakakakilabot. Bigla akong napasigaw sa takot at naglaho na parang bula ang lalaki sa classroom. Naisip kong maaaring guni-guni ko lang ito, ngunit alam ko sa sarili ko ang aking nakita. Ang nakakahilakbot pa ay nang ikwento ko ito kinabukasan kay Mandy nung pumasok siya, ay ganun na ganun din daw ang kaluluwang nakikita niya palagi sa loob ng classroom. Napagalitan pa kami ng aming professor dahil kami ay nagkakwentuhan nun at naisipan niyang paghiwalayan muna kami dahil kami ay may exam. Halos 10 na lang kaming mga estudyante nun at pinaglayo-layo pa kami para daw kami hindi magkopyahan. Habang sumasagot sa exam, napapasilip ako kay Mandy sa likod para kamustahin ang kanyang kalagayan dahil ako ang laging nagpapakalma sa kanya kapag magkatabi kami. Pagsilip ko sa kanya ay nakayuko lang siya sa papel habang halatang pinagpapawisan ng malamig. Pansin kong sumisilip din siya sa kanyang likod, ngunit umiiwas ng tingin at dun ko napagtanto na nakikita niya siguro malapit sa kanya ang multo ng lalaki. Agad na nagpasa si Mandy ng papel niya at naisipan na magbasa na lang ng libro, ngunit bigla siyang sumigaw. Dahil nagpakita daw sa kanyang harapan mismo ang multo ng lalaking nakabungis-ngis. Dahan-dahan daw nitong binaba ang hawak ng libro habang nakangisi sa kanya. Biglang humagulgol ng malakas si Mandy at napatigil kaming lahat sa pagsagot ng exam. Nagalit ang aming professor at sinabihan kaming tapusin na agad namin ang aming exam. Ngunit kinabukasan nun ay sinabi niyang nag-request na siya ng ibang classroom para sa amin. Humingi siya ng tawad kay Mandy at pinaliwanag na nakakakita din daw siya ng mga kaluluwa. Agad kaming umiyak ni Mandy dahil sa wakas ay may nakakaintindi na sa amin at alam namin na totoo ang aming mga nakikita at naranasan.
Ayaw lang daw ng aming professor na takutin pa ang iba, kaya pinatapos niya muna kaming mag-exam para makaalis din agad. Simula nang makalipat kami ng classroom, ay tumahimik na bahagya ang aming buhay ni Mandy. At bihira nang makakita ng multo si Mandy. Paminsan-minsan ay nakakasalubong pa namin ng aming naging professor at nakikipagpalitan kami ng mga kwentong kababalaghan. Matagal na kaming nakapagtapos ni Mandy at napag-uusapan pa din namin paminsan-minsan ang aming mga naging karanasan nung kami ay nasa kolehiyo. Hanggang ngayon ay hindi namin alam kung ano-ano pa ang mga misteryong bumabalot sa aming universidad. Natuto na din akong magtiwala sa aking nararamdaman at pati ang makipagkaibigan sa mga sensitibong tao. Dahil hindi natin alam na baka totoo na pala ang kanilang mga naging karanasan sa kababalaghan. Tulad ng nangyari sa amin kung saan nakakita kami ng isang multo sa classroom. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na lumipat ng paaralan na nababalot ng misteryo, kung saan pinaniniwalaan di umano na may nagmumulto sa isa sa mga banyo nito. Ako si Odette at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Bilang senior high na bagong lipat, ay nahirapan ako sa pakikisama lalo na't galing pa akong probinsya. Nahirapan akong makipagkaibigan dahil madami sa kanila ang matagal nang magkakakilala. Nahirapan pa akong makisama dahil kadalasan ay pinagtatawanan nila ako at tampulan ng mga biro. Dumagdag pa ang mga kwentong kababalaghan na bumabalot sa paaralan na dahilan ng maraming usap-usapan, kaya mas lalo akong walang gana pumasok. Mabuti na lang ay nilapitan ako ni Nika at ng kanyang grupo. Sikat sa paaralan ang grupo nila Nika at nakikita ko noon na lagi nila akong pinagtatawanan, kaya naman nagulat ako nang bigla silang lumapit sa akin nung nagbabalak akong magbanyo sa lumang hallway. Ayon sa kanila, ay madami daw umaaligid na kaluluwa sa aming eskwelahan at pinaniniwalaan na bawal daw gabihin dito dahil sa dami ng multo na pwedeng makita. Ang pinakakinatatakutan daw dito ay ang multo na nagpapakita sa banyo na nasa dulo ng lumang building. Ayon sa kwento ni Nika, may namamataan daw na dugo ang babae sa banyo tuwing mag-isa lang daw ang pumapasok dito. Kapag daw tumingin ka sa salamin, ay lalabas daw ito sa iyong likuran para takutin ka. Kaya daw lagi siyang may mga kasama para hindi ito makita. Kinilabutan ang buo kong katawan dahil bilang taga-probinsya ay naniniwala ako sa mga kababalaghan sa mundo. Hindi ko inaasahang hanggang pagpunta sa Maynila ay may ganun pa din pala. Doon nagsimula na ayain ako palagi ni Nika na samahan siya tuwing magbabanyo. Napansin kong lagi niya akong inuutusan tuwing nagpapasama siya sa banyo at madalas ay napapansin ko ding pinagbubulungan ako ng mga kaibigan niya kapag ako naman ang nagpapasama. Hinayaan ko lang ito dahil sa unang pagkakataon ay may matatawag na akong mga kaibigan. Napansin ko din kasi na madami ang tila takot kay Nika na ibang mga kaklase namin. Kahit paano ay hinahayaan ako ni Nika na sumama sa kanila at sanay naman ako sa pangaasar nila at pamamahiya sa akin. Higit sa lahat ay wala kasi akong maaya na iba tuwing magbabanyo. Sa aking takot
ay inalam ko ang kasaysayan ng paaralan para mas maintindihan ang tungkol dito. Sa kasamaang palad ay wala akong nakitang mga balita tungkol sa namatay na estudyante sa banyo noon ayon sa mga lumang diaryong binasa ko. Nang tanungin ko si Nika ay tinawanan lang niya ako dahil may internet naman daw at bakit sa dyaryo ako naghahanap ng balita. Narinig kong nagbulungan sila ng mga kaibigan niya tungkol sa aking pagiging probinsyana at nagkwento bigla si Nika na tila inaalis ang atensyon ko sa kanila. Siya daw kasi mismo ay nakita ang multo ng dugoang babae sa banyo. Ayon kay Nika, dati daw itong estudyante noon na nagpakamatay matapos magsindi ng kandila sa dilim. Bigla silang nagtinginan sa isa't isa at sinabi ni Nika na meron daw silang ritual para itaboy ang multo. Nagulat ako dahil unang beses kong marinig na may paraan pala para maiwasan ang kaluluwa. Kailangan ko lang daw magsindi ng kandila sa banyo mag-isa para hindi daw maulit ang pagkakamali ng multo. Nag-alangan ako nung una, ngunit naisipan na subukan din ito. Sa totoo lang, ay sa umpisa pa lang ay naghinala na ako kay Nika, ngunit naisip kong hindi naman siguro ako nito magagawang ipahamak o saktan, kaya tinapangan ko ang aking sarili. Mas nanaig ang takot ko mawalan ng kaibigan kaysa sa takot sa multo. Kaya naman nagpaiwan ako hanggang gabi para puntahan ng banyo habang daldala ang kandila. Nang malapit na ako sa banyo ay nakarinig ako ng tila boses na humihikbi. Dun tumayo ang aking mga balahibo at kinakabahan na buksan ang pinto. Pagsindi ko ng kandila ay nangilabot ang aking katawan dahil bumukas ang isang cubicle at dahang-dahang lumapit sa akin ang kaluluwa. Sa takot ko ay nagsisisigaw ako at lalabas na sana ng pinto nang makarinig ako ng tawanan sa loob ng cubicle. Naglabasan sila Nika na may hawak na cellphone at dun nila nilahad na binivideohan lang pala nila ako para takutin. Wala naman daw talagang multo at inuutulang nila ako. Maya-maya pa ay binuhusan ako ng tubig ni Nika at sinabing wala daw siyang balak makipagkaibigan sa tulad ko. Plinano lang nila lahat iyon para pahiyain ako sa simula pa lang dahil balak na nilang ipagkalat ang video ko. Maya-maya ay tinulak ako ni Nika sa sahig at pinagsisisipa sa muka habang binibidyohan. Sa sobrang sama ng loob ko at naipon kong galit ay naisipan kong manlaban. Sa kasamaang palad ay natulak ko ng malakas si Nika at tumama ang kanyang ulo sa sahig hanggang sa dumanak ang kanyang dugo. Agad kaming humingi ng tulong at tinakbo agad si Nika sa ospital dahil hindi ito dumidilat kahit anong gising namin. Sa kasamaang palad ay pumanaw si Nika. Hindi ako makapaniwalang namatay ng ganun-ganun lang si Nika at dala ng aking konsensya ang nangyari. Dahil sa pruweba ng mga video, hindi ako nakasuhan ng kahit na ano dahil self-defense ang nangyari at aksidente ang pagtama daw niya sa ulo. Gayunpaman, hati ang opinyon ng karamihan dahil kilala sa masamang ugali si Nika noon pa man, habang ang iba naman ay naawa dahil hindi pa din sapat iyon na dahilan para mamatay siya. Ang nakakahilakbot pa ay ang mga nangyari simula nang mamatay siya sa banyo. Dahil bali-balitang nagpapakita daw ang kaluluwa niya sa sino mang naaabutang mag-isa sa banyo. Na tila ang kasinungalingang ginamit niya
para takutin ako ay naging katotohanan na. Dahil sinika na pala ang magmumulto sa banyong iyon. Ilang taon na ang nagdaan at wala na akong balita tungkol sa paaralan na iyon. Ngunit bitbit ko sa aking konsensya ang aking nagawa at ang leksyon na huwag maging mapang-api sa kapwa. Dahil baka tulad ni Nika ay siya pa ang naging multo sa banyo sa school.